Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider at dito tayo pagbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo guys. Let's go! Ang balita ngayon. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte Carpio tila may pasaring sa kanyang naging mensahe. Pangulong Bongbong Marcos pinayuhan na mag-ingat. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please Sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe kay Pinas News Insider mga kaibigan, huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Tuloy ulit natin guys. huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, nagsimula tayo ng maayos. Ngunit para sa amin, ang mabuti ay hindi sapat. We want excellent. Ito ang naging talumpati ni Vice President Sara Duterte Carpio sa ginanap na pasidungog, isang pagkilala at awarding program ng Office of the Vice President sa ginanap na pasidungog. Ipinaabot ni Vice President Sara Duterte Carpio ang kanyang pagpupugay at pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanyang tanggapan upang mas marami pang Pilipino ang matulungan. Sa kanyang naging mensahe, unang inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa all-out support na ibinibigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Office of the Vice President. Ngunit tila may pasaring o ipinapahiwatig si Vice President Sara Duterte dahil nang magpasalamat ito sa Pangulo. Sinabi nitong hindi na niya babanggitin pa ang middle initial nito. Before anything else, I would like to acknowledge the all-out support of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. Hindi ko nabanggitin ang middle initial niya. No, alam mo, Apo, alam mo yan na mahal kita. Wala namang ibinigay na paliwanag ang Vice President Sara Duterte kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kalagitnaan nga ng pahayag nito ay kanya ngang binalikan kung papaano nagsimula ang pagkakaibig. Di ba ang kalagit ng gitna ng ating Pangulo Romualdez? Siguro guys, alam niyo naman na siguro yung nasa isip ko ano. Hindi natin alam. Basta kung ano man narinig natin dito is binibigyan natin siya ng reaction guys. Nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa panahon ng kampanyahan at sinabihan pa nga nito ang Pangulo na mag-ingat. During the campaign, doon po kami naging magkaibigan ni Apo, BBM. And kung nakikita ninyo sa mga footage, kapag merong rally, magkatabi kami. Minsan nagtatawanan kami kasi merong mga private jokes between me and him. And noong malapit na matapos yung kampanya, I told him, sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka dahil there's a certain segment of the female population that is attracted to power and men in power. So I told him na mag-ingat ka kasi madadagdagan ang mga anak mo kung hindi ka mag-ingat. So that is how we developed our friendship. And as I said, I want you all to know, mahal ko si Apo, BBM. Ating matatandaan, kamakailan lang ang naging controversial na pahayag ng Vice President Sara Duterte sa kanyang Instagram account na tila may pinatatamaan na isang tao na pinayuhang itigil nito ang pagiging tambaloslos. Ang tambaloslos sa salita Ang ibig sabihin doon ng tambaloslos mga kaibigan ay pagiging walang silbi. Yun ang nasa sa na-review guys sa SMNI ba yun? ay isang Visaya word expression na kadalasang ginagamit bilang insulto laban sa isang lalaki o kadalasan sinasabi sa isang tao
na puro salita lamang, wala namang kakayahan. Wala namang naging malinaw na pahayag ang In short, mga kaibigan, walang silbi. Yun yung tinutukoy ni VP Sara dito. Vice President Sara Duterte kung para kanino ang post. Ngunit kasabay ng pag-post nito ay ang pag-alis niya sa Lakas CMD. Ito'y matapos ma-demote ang 2nd District Pampanga Representative na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Deputy Speaker. Gayunpaman, nagpasalamat ang pangalawang Pangulo sa lahat ng mga tumutulong upang mas mapalawak pa at maihatid sa buong Pilipinas ang mga programa nito at serbisyong publiko para sa mga Pilipino. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, truly you're a good friend. Sana PBBM, pakinggan mo si Inday VP. Get away from politics. Matagal ang ginugol mo at matagal inintay namin para muling mabalik ang mga Marcoses. Totoo yun. Kaya dapat pakinggan niya talaga yung babala ng ating vice presidente. Bakit kung talagang nag-iingat naman talaga siya. Kaso di maiwasan kasi yan guys, sa totoo lang. Meron isang kwan dyan magiging anay para sirain ang ating Pangulo. Kasi buo paniniwala namin na ang Duterte at Marcos ang mag-aahon ng bansa natin. Ako naniniwala din ako dyan guys, sa totoo lang. Tandaan niyo po, President, andyan pa po yung mga ulupong at nag-aantay lang ng pagkakataon. Mag-ingat po kayo. She is my idol and waiting for her turn to be the highest position in the land para mabago ang Pinas, especially sa korupsyon. For sure, sampalin mga korap. Very rare sa gobyerno kasi ang may hiya. Kaya sila nandyan para magsilbi. Wag puro sarili, ambisyon at pera. Di yan ang sinumpaan nyo. Kaya di maalis kay Sara yung kumante. May nakikita yan, kaya ganyan. Vice President Inday Sara Duterte is a wise, aware and conscious of what she is doing. She has hinted words, but obvious to whom she's pointed on. End quote. Very vocal po sila sa pagsuporta sa bawat isa. Kaya lang, may pinaringgan to si Inday Sara. Alam niyo naman si Inday Sara, hindi mapipigilan. No? Basahin na lang po natin. Before anything else, I would like to acknowledge the all-out support of the President Ferdinand Marcos Jr. To the office of the Vice President. Ito yung parinig niya. Di ko na babanggitin ang middle initial niya. Apo, alam mo yan, na mahal kita. Ano po ang middle kung hindi mabanggit ni VP Sara kung ano ang middle initial, tayo na po bumanggit. Is there letter R? Ferdinand R. Marcos Jr. Alam niyo na ibig sabihin ng R doon, di ba? Romualdez. Sa mga magagaling na tao, nasasakyan na yung yung mga parinig ni Inday Sara Duterte. Bagamat mahal niya si Pangulong Marcos, hindi niya nababanggitin yung middle initial. Siguro naman, sakay na. Siguro naman, alam niya kung kanino hindi good si Sara Duterte. Mahal niya si Marcos, hindi siya good sa middle initial. Kayo na bahala magpuno. Pero ito po ang importante dito, isa pang parinig. Ito po. If you notice, during the campaign, bahala na kayo kung sino mag-isip nito. Ako, may kakilala akong gustong paringgan ni Inday Sara. Maraming tinamaan dito. If you notice, during the campaign, doon po kami naging magkaibigan ni Apo BBM. And nakikita ninyo sa footage kapag mayroong rally, magkatabi kami, minsan nagtatawanan kami kasi mayroong mga private jokes between me and him. At nung malapit na matapos yung kampanya, I told him, sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko mag-ingat ka dahil there is certain segments of the female population that is attracted to power and men in power. So I told him, mag-ingat ka kasi madadagdagan ng mga anak mo kung hindi ka mag-ingat. So that is how we develop our friendship. And as I said, I want you to all
to know, I want you all to know, mahal ko si Apo BBM. O yan, baka may magselos. Baka may magselos dyan sa pagmamahal ni Inday Sara. Ha? Yung pagmamahal niya po yan bilang paggalang kay BBM. Iba As bilang Pangulo. po yung tinutukoy niya. Ha? Iba po yung tinutukoy Yung pagmamahal na tinutukoy ni BP Sara dito is respeto, mga kaibigan. Respeto sa ating Pangulo. ni Inday Sara na Pagmamahal at concern niya rin. Concern niya sa ating Pangulo. marami ko naririnig na yung man and power, di ba? Maraming na-attract sa men and power. Talaga naman, totoo naman yan. Kaya magtataka kayo bakit yung mga hindi kagwapuhan no? nakakapag-asawa ng talagang super gaganda, di ba? Oh, men and power yun eh. Wag na natin banggitin wag na tayo magbigay halimbawa, di ba, Chis? Men in power eh. Ayan, si Governor Chavit Singson. Naku, napakagaganda ng mga chiching. Ha? Tanong nyo na lang daw kay Paulo. Maloko rin to si Chavit eh. Hindi naman po. Sa interview natin nalaman yan kay Chavit Singson eh. In-interview siya ni Aiko Melendez, di ba? O, meron pa yung si Chavit. Ay, yung isa pa, yung si Pariñas. O, isa pa yan. Mga okay. Alam niyo po, ganun po, maraming nag-iintriga, di ba? Bakit daw binigyan ng recognition? Alam po ninyo, basic po yan eh. Alam niyo yun, dati siyang vice president, bibigyan niya lang ng certificate of recognition, yung dating vice president. Paggalang po yan, hindi po sa tao, paggalang po yan sa opisina, no? Ganun po talaga, kahit hindi mo kilala yung tao, basta bibigyan mo yan ng hindi po, pag ginawa niyong isyong malaki yan, hindi po yan, ganun, po yan, nire-recognize mo yung Office of the Vice President po yung nire-recognize ni Sara Duterte. Siyempre, yun yung inabutan niya, bigyan niya lang ng recognition. Actually, gustong gumawa ni Sara Duterte ng museum ng mga vice presidents, di ba? So, walang problema ron. At yun na nga mga At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si Aito kay ng Sundalo ng Donggalo at 811 Production. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.